Ay, kung basaan yun natin. Ilang Paghiganti. gigante. Apa. Ilang, anong ilang lesson na tayo? Ha? Lesson 10? Adi ko. Pray ba? Okay. Next. Okay, good evening to everyone. First, we need to pray. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful evening that you've given to each one of us to worship you and praise in your name. Father, thank you so much for protections and guidance in our lives. And we thank you so much, Lord, for the kindness, goodness, and mercy. That we are, Lord, we are here to gather together to praising your name and we need to thank you so much for everything that you have in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. And what a friend we have in Jesus. What a friend. Okay. 3. 3:23. For our first song, kantahin po natin ang What a Friend We Have in Jesus. Okay. What a friend we have in Jesus.
For our second song, kantahin po natin ang Wake the Song, hymn number 11. For our opening song, kantahin po natin ang ating theme song. Tayo po lahat ay tumulong. More about Jesus, what I know. More of His grace to others show. More of His love who died for me. Love who died for me. More about Jesus. More about Jesus. More of His saving, more of His love who died for me. More
throne, riches and glory, all is all. More of His kingdom sure increase, more of His coming, Prince of Peace. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving for the sick, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving for the sick, more of His love who died for me. Tayo sa ating panalangin. O Ama na may Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, may-ari ng buhay. Ama, sa oras nito, narito kami, napakapagpapang loob, tinataas namin ang inyong pangalan. Ikaw ang aming Diyos, sinasamba sa Espiritu at Katotohanan. Lord, sa gabing ito, maraming salamat sa pag-iingat ang amin sa mga ako. At kami po inyong binigyan kalakasan upang purihin, ibalik ang papuri sa inyo. Narito kami ngayong gabi upang ibalik ang samba sa inyo at papuri kami. Nawa, Panginoon, sa ibang ito, ang nasiganap ng mga participant, bigyan mo po sila ng kaalaman ng galing sa inyo na magampanan namin ang aming part ngayong gabi. Pagbigay kami kaluguran sa maraming harapan. Tulungan din po, Panginoon, ang aming speaker na magpahagi ngayon ng salita. Ano man po ang topic ngayong gabi, kayo po nakakaalam. Sa ng aming mga puso't isipan, Panginoon, yan kami ng pag-unawa. Sa ganyan, Panginoon, ang mga salita ito, may tanim sa aming mga puso't isipan at ito ay Panginoon, maging inspirasyon sa bawat isa sa amin habang narito pa sa mundong ito ng iba. Maraming salamat, Ama, at pakingatan din ang mga kapatid na paparating pala. Makating sila dito sa sambahan at pagkasama namin sila sa pagkikinig ng mga salita. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay nabiling ko sa inyo lahat. At kayo na po bahala sa amin ngayong gabi. Tawad, Ama, sa aming mga pagkukulang pagkakasala, sana kami nagkamali. Lahat ng ito ay hiniling namin silang alang sa banal na pangalan ng aming Panginoon sa amin. Amen. Okay, magandang gabi po mga kapatid. Happy midweek po. Kamusta po kayo? Okay. Magandang gabi din po sa ating live, sa mga nanonood po ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pong patuloy na panonood sa amin pong midweek sa Kalsadang Bago. Ayan po, at sa gabing ito po, ang ating pong programa, ang nagpaawit po sa atin sa gabing ito ay sina Sister Christine Binis and then si Sister Jerusalem. At ang ating pong, ang nagbigay po sa atin ng ating opening prayer ay binahagi po sa atin ng ating Elder Yolanda Baluya. And then ang inyo pong opening remarks ay inyo pong lingkod. And then magbabahagi po sa atin ng awit bago po magsalita ang ating speaker ngayong gabi na ang ating pong topic ay napakaganda po mga kapatid ngayong gabi. Yun po ay nasa chapter 14. Po ako nagkakamali at ito po ay ang paghihiganti. Ano nga ba ang kailangan ba nating maghihiganti? Napakaganda po ang ating topic ngayong gabi mga kapatid. So bago po natin yun mapag-aralan ngayong gabi, tayo po ay makinig ng, bago po natin mapag-aralan ang salita ng ating Panginoon ngayong gabi na ibahagi po sa atin ni Brother Richard Ahido. Ito po mga kapatid ay bago nating maririnig ng ating speaker, ito po ay malayo pa nating na-invite. At bago po siya magsasalita ngayong gabi, ay atin pong papakinggan ang isang awit na galing po sa ating kapatid na si Brother Kurt. Bago po yun ay mag-prayer band po muna bago po
handog ng awit si Brother Kurt. Ito po ang ating programa ngayong gabi. Ito po ay patuloy ayon po sa aking nabanggit. Hello. Right, happy midweek prayer meeting mga kapatid. At ganoon din po sa atin pong mga taga-subaybay na nariyan po sa atin pong live sa Facebook page. Happy midweek po sa inyong lahat and magandang gabi. So ngayon po tayo po ay dumako sa ating prayer band. So anong, yun na? Ito na. Okay. So, since ito ay ito pa lang. Ito pa lang. Tawag dito? Sa Tagalog ay palasingsingan. Yan. Mga widow. Yan, ang ating pong prayer focus ngayon ay para po sa atin pong mga kapatid, mga kaibigan na mga balo. At lalaki man o babae. At ang mga namatayan. So atin po silang ipanalangin mga kapatid na nawa ay patuloy na ang comfort ng ating Panginoon ng lugit ng Banal na Espiritu ang ipagkaloob sa kanila. At yun po ang focus ng ating pong panalangin ngayon pong gabi. So meron po tayong 10 minutes para po buuin ang ating pong panalangin. Siguro ay yan, okay na yung mga grupo kung ano man, kung saan kayo nakabilong. Kayo na po bahala diyan. Yan, so siguro tatlo-tatlo sa isang grupo. Yan. So muli mga kapatid, tayo po ay merong 10 minutes para po sa atin pong prayer band. Muli, ulitin ko, ang focus po ng ating pong panalangin ay para po sa mga balo, lalaki man yan o babae, at yun din po sa mga mga taong nawalan ng mahal sa buhay. So, tayo po ay mag-proceed na sa atin pong panalangin.
Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo kunin at sa langit makarating. Mawawala ang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit. Ang makot sa lupa ay punong-puno ng galing. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa igal, mamamatay lahat. Sabi na siya ay darating upang tayo kunin at ang makarating. Mawawala ang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin ay ang lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit. Ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galing. Didilim ng sobra, kidlat tulog ay magiging. Lahat ng nakatiray, lindol yayanin. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo kunin at sa langit makarating. Mawawala ang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Hello. Magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi po sa mga nanonood dyan sa sa kanilang mga church. Papakilala po ako. Ako po si Richard Ahido, ang head po ng ACS Karsadang Bago Church. Ngayon po, sa panimula po, ang topic po natin ngayon, ang shall not God avenge his own, no? Napakagandang topic po nito. Sabi nga dito, ang sa pamagat, kung i-translate po natin sa Tagalog, hindi ba ipaghihiganti ng Diyos ang kanyang sariling mga hinirang? No? Bago po tayo magsimula sa ating lesson, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, sa gabing ito, salamat po sa biyaya at pagpapala na aming natanggap sa buong araw at pag-iingat sa amin sa buong araw, Panginoon. Nawa, ang gabing ito, sa panimula po ng naway ang iyong salita ay mamutawi sa aking bibig
at gabayan ako sa pagsasalita, Panginoon. At salamat sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo sa akin. Patawarin kami sa aming pagkakasala. Ah, ito ang aming hiling sa pangalan ng Jesus. Amen. No? Happy Sabbath po ulit sa ating lahat. Happy midweek po. Sorry. Kinakabahan. First time. Second time. Second time pala pero kinakabahan pa ulit. Ngayong oras na ito, ating pong pag-aralan natin ng isang mahalagang aral mula sa talinghaga na ibinigay ni Jesus sa Lucas chapter 8 verse 1 to 8. Lucas 18 chapter verse 1 to 8. Ang talinghaga ng balo at ng di makatarungang hukom. Sa mundong ating ginagalawan, maraming pagkakataon na parang hindi agad sumasagot ang Diyos. May mga panalangin na tila matagal bago matupad. Ang mga sitwasyon na parang nananalo ang kasamaan at ang tama ay natatakpan. Pero dito mismo pumapasok ang aral ng talinghaga ni Kristo. Sinabi ng Biblia, Lucas 18:1, sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga upang ipakita na dapat silang laging manalangin at huwag manghina. Ang layunin ng talinghaga ay malinaw. Turuan tayo na magpatuloy sa panalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sa kabanatang ito ng Christ Object Lessons, ipinaliwanag ni Ellen G. White na ang talinghagang ito ay malalim na kaugnay sa mga huling araw, sa panahon bago bumalik si Kristo. Meron po tayong 3 punto. Basahin ko po ang unang punto. Ito po ang unang punto na nilalaman, manalangin ng may pagtitiyaga. Bible verse, Lucas 1, at sinabi niya sa kanila ang isang talinghaga upang makipakita sa kanila, pakita na sila'y dapat laging manalangin at huwag manghina. Sa simula pa lang ng talinghaga, malino na sinabi ni Jesus ang layunin nito. Ang mga tao ay dapat laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Ibig sabihin, ang tunay na buhay ni Kristiyano ay hindi paminsan-minsang panalangin lamang. Ito ay patuloy na relasyon sa Diyos. May mga pagkakataon sa buhay na tila tahimik ang langit. May mga panalangin na parang hindi agad sinasagot. Kapag nangyayari ito, madaling panghinaan ng loob. Ngunit ipinapakita ng talinghagang ito na ang pananampalataya ay nasusukat hindi lamang sa paghingi kundi sa pagtiyatiyaga habang naghihintay. Mga kapatid, may pagkakataon talaga minsan talaga tayo sa buhay natin, no? Nanalangin tayo pero para tayong yung panalangin pag hindi dinidinig, parang hindi pinagkakaloob sa atin, para tayong nadidismaya. No? Na yung eager mo na matupad yung panalangin mo pero hindi agad natutupad, parang nagkakaroon tayo ng doubt na ito ba yung pagkakaloob pa sa atin. Pero sabi nga doon sa binasa ko kanina, ang pananampalataya daw ay nasusukat hindi lamang sa paghingi kundi sa pagtiyatiyaga, no? Patuloy lang tayong manalangin na katulad ng paniniwala natin na may Diyos. At habang nanalangin, parang tayo tinuturuan na maghintay. Yung baga
hindi agad na parang hindi tinutupad ng Panginoon yung ano natin, yung siguro ah tinuturuan ka pa niya na paano magtimpi. Parang ganun ang ibig sabihin. Ang panalangin ay hindi lamang paraan upang makuha ang gusto natin. Ito ay paraan upang baguhin ng Diyos ang ating puso. Habang patuloy tayong nananalangin, mas lalo nating nauunawaan kung gaano natin siya kailangan. Unti-unting hinuhubog ng Diyos ang ating karakter, ang ating pananaw, ang ating pagtitiwala sa Kanya. Minsan, ang hinihintay nating sagot ay hindi agad dumarating dahil may mas malalim na layunin ang Diyos. Palilimin pa natin ang ating pananampalataya. Ayon nga sa kay Ellen G. White quote, Christ had been speaking of the period just before his second coming. With special reference to that time, he related the parable to this end that men ought always to pray, not to faint. Dito po, pinapakita ng pahayag na ito na ang aral tungkol sa pagtiyatsaga sa panalangin ay lalong mahalaga habang papalapit ang pagbabalik ni Kristo. Habang tumatagal ang mundo, dumarami ang mga pagsubok, stress, problema sa pamilya, pressure sa kabataan at sitwasyon na tila walang solusyon. Sa ganitong mga panahon, ang tukso ay sumuko o nawala ng pag-asa. No? Sa binasa kong ito, kung nare-recall nyo yung mga nangyayari sa social media, sa balita, yung latest before no na yung kung maalala nyo yung estudyante na tumalon sa LRT, no? So, isang example ito na yung stress, problema, na hindi niya kinaya siguro, kaya nagawa niya yung gano'n. Pero, sinasabi nga, kung ikaw ay may nag-guide sa'yo, may kumakausap sa'yo about, at pinapaniwala sa isip mo na ang salita ng Diyos ay isang sandata laban sa kung ano man ang iyong nararamdaman. Lagi lang siguro maisip na maging yung manalangin, may turo sa iyo ang tamang daan, no? Siguro hindi niya maisipan na tumalon dun sa na yon, kasi siguro maliwanagan yung isip niya, kasi yung bagay na nararamdaman niya, nararanasan, isa sa pagsubok ng Panginoon. No? Kaya lang bumigay siya, siguro hindi natin masabi kung ano man yung nangyari sa kanya. No? Ngunit ang panalangin ang nagiging lifeline ng isang Kristiyano. Ito ang nag-uugnay sa atin sa kapangyarihan ng Diyos kapag ang isang tao ay patuloy na nanalangin. Kahit mahirap ang sitwasyon, ipinapakita nito ang kanyang pag-asa ay hindi nakabase sa sitwasyon kundi sa Diyos. Ito nga, no? Sinabi nga dito yung kung naranasan niya yung pag-ibig ng Diyos sa puso niya, yung hindi niya magagawa yung magtitil ng buhay niya. So sa ganong edad, di ba, mas kung inisip niya yung Panginoon, siguro mas malayo pa yung narating niya. Dumako naman tayo sa pangalawang punto. Ang Diyos makatarungan, tagapagtanggol. Right? Bible verse, Lucas 18:7-8. At hindi pa pinaghihiganti ng Diyos ang kanyang mga hinirang na nagsisigaw sa kanya araw at gabi. Sinasabi ko sa inyo na sila ipaghiganti niya agad. Ang biyuda sa talinghaga ay simbolo ng isang taong mahina sa mata ng lipunan. Wala siyang kapangyarihan, wala siyang impluwensya, at tila walang tutulong sa kanya. Ngunit meron siyang isang bagay, ang pagtiyatsaga. Patuloy siyang lumapit sa hukom hanggang sa mapilitan itong tulungan siya. Ang punto ni Jesus ay hindi upang ipakita na ang Diyos ay tulad ng masamang hukom. Sa halip,
ipinapakita niya ang malaking pagkakaiba kung ang isang makasariling hukom ay napilitang tumulong, gaano pa kaya ang Diyos na puno ng pag-ibig at katarungan. Minsan sa buhay, may mga sitwasyon na tila hindi makatarungan. May mga pagkakataon na tayo ay nasasaktan, napagbibintangan o inaapi. Sa ganitong mga sitwasyon, maaaring pakiramdam natin na walang nakakita ng ating pinagdadaanan. Ngunit ipinapaalala ng talinghagang ito, nakikita ng Diyos ang lahat. Walang luha, walang sakit, at walang panalangin na hindi napapansin. Sa nabasang ito, ang i-share ko lang siguro, hindi naman lang ilingit sa inyo na kami rin ay nawala ng mahal sa buhay. No? Minsan, nagtatanong din ako sa sarili, bakit nangyari ang mga ganong bagay? Minsan sinabi ko nga minsan inisip ko na ako na lang sana yon. Na kasi siya ay mas may mahaba pa yung kanyang lalakbayin. Para sa akin, nasa point na ako ng nasa age na na parang minsan na din ng may guilt, may din na bakit ako yung nasa point na bakit hindi ko siya laging tanong, maraming tanong. Pero sabi nga, patuloy lang tayong manalangin sa Panginoon na huwag tayong question ba na dahil sabi nga siya yung tumutulong gaano pa ang Panginoon ay puno ng pag-ibig sa atin. No, lagi siya yung may akda ng lahat kaya alam niya kung ano yung mangyayari. Ayon nga kaya sa ni Ellen G. White quote, "The widow prayers avenge me. Represent the prayer of God's children. Satan is their great adversary. He is the accuser of our brethren." Ayon sa pahayag na ito, ang tunay na kalaban ng mga anak ng Diyos ay si Satanas. Ang tagapag-akusa patuloy niyang sinisikap na ipakita ang ating mga pagkakamali upang mawalan tayo ng pag-asa at maniwala na wala na tayong pag-asa sa Diyos. No? Dito naman po sa binasa ko, sabi nga nung lagi kong naririnig, si Satanas ay alam po din po ang Biblia. Nililigaw din po tayo niya. Nililigaw tayo na tayo po ay mawalan sa direksyon ng ating Panginoon. No? Alam niya kung saan niya tayo atakihin. Alam niya kung ano yung kahinaan natin. Ayun nga sa pahayag po na ito, no? Ngunit may magandang balita ang Diyos sa ating tagapagtanggol. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya sa panalangin, hindi lamang tayo humihingi ng tulong. Tayo ay lumalapit sa hukuman ng langit kung saan si Kristo mismo ang ating tagapamagitan. Kahit sa gitna ng akusasyon, pagsubok o pag-uusig, ang Kristiyano ay maaaring manatiling matatag dahil alam niya ang Diyos ang nagtatanggol sa kanya. Sa pangatlong punto, ang tunay na pananampalataya ay hindi mawawala habang naghihintay. Lucas 18:8. Ngunit paparito ang anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Ang tanong na ito ni Jesus ay napakalalim. Ngunit hindi niya tinanong kung maraming relihiyoso sa mundo. Hindi rin niya tinanong kung maraming simbahan. Ang tanong niya ay kung may mananampalataya pa bang patatag sa lupa kapag siya ay bumalik. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nawawala kahit matagal na
ang paghihintay. Ito ay nanatiling buhay kahit may pagsubok, kahit may problema, at kahit tila tahimik ang langit. Maraming tao ang nagsisimula sa pananampalataya ngunit humina kapag dumating ang mga pagsubok. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay patuloy nagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa nakikita ang sagot. Ah, siguro isa rin 'to sa yung sa aking masasabi, no? Yung kung maraming tao ang nagsimula sa pananampalataya ngunit humina kapag dumating ang mga pagsubok, no? Siguro 'pag yung matindi yung dagok na dumating sa atin, sa buhay natin, parang minsan minsan inaano pa nga natin ng Panginoon, eh, 'no? Pero ang kung patuloy tayong mananampalataya, ah, at patuloy tayong magtitiwala sa Kanya, alam natin ang Panginoon ay napakabuti. At lagi siyang may sagot sa ating mga panalangin. Ayon nga kay Ellen G. White quote, "The long suffering of God is wonderful. Long does justice wait while mercy leads with the sinner." Ang Diyos ay hindi agad kumikilos minsan dahil siya ay mahaba ang pagtitiis at puno ng awa. Ang kanyang paghihintay ay hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil nagbibigay siya ng pagkakataon para magbago, para sa paglago, para sa mas malaking layunin. Habang naghihintay tayo ng sagot ng Diyos, may ginagawa siya sa likod ng mga pangyayari. Hinahanda niya ang mga sitwasyon, hinuhubog niya ang ating karakter, at pinalalalim niya ang relasyon sa Kanya. Kaya ang hamon sa atin ay manatiling tapat, patuloy na manalangin, patuloy na magtiwala, dahil sa huli, anong pananampalatayang hindi sumusuko, ang pananampalatayang hinahanap ni Kristo. Ayun lang po mga kapatid. At tayo po ay dumako na sa ating closing prayer. Ama naming nasa langit, maraming salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na huwag kaming manghina sa panalangin. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo kahit sa panahon ng paghihintay at pagsubok. Palakasin mo ang aming pananampalataya at tulungan mo kaming patuloy na lumapit sa iyo araw-araw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, tayo po ay dumako na sa atin pong group discussion. At ito po ang mga question and meron po tayong 15 minutes para po sa ating pong discussion. So, yun na lang din po ulit ang groupings. 15 minutes po mga kapatid para po sa ating pong pagsagot ng mga katanungan.